recovery coach, ayan, ng Recovering Gamblers Philippines, si Ginoong Regan Praferosa. Good morning, Sir Regan. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam sa amin ngayong umaga. Magandang umaga po, Ma'am Let, sa mga nakikinig ngayon. Oo, Sir Regan, pwede bang bigyan mo muna kami ng background? Ano ba ang Recovering Gamblers Philippines? Ang Recovering Gamblers of the Philippines po ay parang isang dropping center wherein meron po kaming mga hotline na pwede nilang tawagan. Tapos naglilid po kami sa kanila kung sila po ay gusto pumunta sa support group, counseling, or mga in-house facility. Ayan, narinig nyo naman ho siguro sa mga balita, kabi-kabila yung mga naihaing panukalang batas. Mayroon ho ba kayong pag-aaral kung gaano kalala ang problema sa pagsusugal? Partikular dito sa binabanggit na online gambling ngayon, dito sa Pilipinas. Wala po kaming kumpleto o concrete na data, pero napansin po namin na after pandemic, nag-times 10 po ang mga callers namin. At gaano po, Yun po gaano po kabata yung pinag-uusapan natin dito na sinasabi lang karamihan o kasama doon sa mga nalululong sa online gambling ay mga kabataan? Usually, ma'am, ang tumatawag sa amin ay mga 20 to 40 ang age po. Pero last year po, naka-experience po kami ng sobrang bata, 13 years old. Wow. Teka, 13 years old, paano nakakapag-sugal ang 13 years old sa bagay? Alam naman natin, cellphone, dahil sa cellphone. Yes po, meron po silang mga link with their parents, e-wallets, mga ganun po. Ang binabanggit ng PAGCOR, actually ang sinasabi nila, pwede naman isumbong halimbawa yung kapamilya mo na nalululong sa sugal, pero yung mga illegal na online gambling, yun yung problema. At base ho doon sa mga natutulungan ng inyong grupo, gaano ka-negatibo yung epekto ng pagkalulong sa sugal? Ma'am, wala na bang pong tatawag sa amin na kung hindi damage na sa financial status nila. And then, alam naman po namin na ang kakahantungan lang nila ay jail, institution, and death pag hindi po sila tumigil sa pagsusugal nila. So, yung bukod po dun sa problemang pang pinansyal, ano pa yung idinudulot ng pagsusugal dito lalo na sa mga kabataan? Ma'am, pag nagtagal po kayo sa pagsusugal, hindi na po, more on emotional damage na po ang gagawin nito eh. More on character, nasisira po yung character ng isang tao. Ano yung, paano ninyo nasasabi, paano natin masasabi na anak ko itong taong to, nalulung na sa sugal, iba na yung ugali niya? Ano yung specific na mapapansin natin sa isang tao? Pag naging unmanageable na po siya sa oras niya, nag-isolate na, at nangungutang na, yun na po yung mga clear sign na compulsive gambler na po siya. At kapag nalulong sa sugal ang isang tao, may pag-asa ba na makarecover siya, bumalik siya doon sa dati? Yes po, mas malaki Okay. po yung pag-asa niya compare po sa mga ibang klaseng addiction like alcohol and drugs. At yung doon sa mga dumudulog ho sa inyong grupo, sila ba mismo, nagkukusa ba yung tao na magpatulong or pamilya yung lumalapit kasi nakikita na nila yung kaanak nila na lulong sa sugal? Bihira po yung humihingi ng tulong ng sa sarili. Sa sarili. Kalimitan po may tulong ng pamilya. At gaano katagal yung recovery? Sabi nyo nga, pwede pa naman siyang bumalik doon sa dati niya. Gaano katagal yung pinag-uusapan natin dito? Ma'am, depende po kasi sa tao yun, no? How he or she will take the recovery path. Pero once na napunta na po kayo sa programa, iingatan po nila talaga yung relapse or yung unang pagtaya ulit. Okay, binanggit ninyo yung pagtaya. Actually, diyan din nag-uumpisa yung pagkalulong. Tama ho ba na
may tinatawag silang yung beginner's luck, parang matutuwa ka, sinubukan mo lang naman trinay mo lang, tas nanalo ka, so yan na, dyan na mag-uumpisa na palagian mo ng ginagawa. Yes po, kasi po may bibigay siya sa inyong adrenaline rush na doon po kayo maa-addict yung emosyon. Kaya po yung mga iba akala nila it's a game of money, pero ang totoo po it's a game of emotion. At kapag ganyan, paano ninyo masasabing lulong na ito? Halimbawa, ako, okay, tumaya ako, pwede bang sabihin na, nako, lagi ko nang ginagawa sa loob ng isang buwan, lulong na ako nun, addict na ako nun? Hindi po. Meron po tayong mga category dyan. Kung recreational gambler lang po siya, compulsive gambler. Ngayon po, meron po sa Google na pwede nilang i-search the 20 question if you are a compulsive gambler. Okay. If you answer certain yes there, pwede po yun na pre-assessment kung kayo po ay gambling addict na. Sir Regan, pwedeng pakipaliwanag kahit briefly, paano mo masasabing recreational gambler lang ito? For us, meron siyang acceptance do sa laro niya. Okay. Ganun po. Meron po siyang na-maintain niya yung discipline. Pero pag ito po ay naging unmanageable na, dun po mapapadiretso siya sa compulsive gambler. Okay. Ayan. So, sir, sa tingin ninyo dun sa mga naihaing panukalang batas, mayroong nagsasabing kailangan lang i-regulate, mayroong mga mambabatas na ang sinusulong talaga total ban kasi hindi daw, kumbaga hindi kakayanin na i-regulate lang dahil nga may mga illegal din na sinasabi. Ano ho ang tingin niyo dito sa mga panukalang batas na ito? Ma'am, mas okay sa amin yung total ban, pero ang approach po kasi namin sana doon sa tao Kaya po ang advocacy po namin is magkaroon ng regulatory board ang ating NTC na ang iban po mismo yung telepono ng gambling addict or yung buong pamilya ng gambling addict. Kasi po ang NTC po natin kaya po i-block yung mga IP address tsaka mga IMEI ng isang telepono in regards to any keywords for gambling. At the same time, pwede rin po sila mag-create ng certain app to block the personal cellphone of the person. Kayo ba ay may nabalitaan, sir, na imbes na, halimbawa, may isang nalulong sa sugal dun sa kanilang pamilya, tapos imbes na mapigilan ng pamilya, nahawa pa yung ibang kapamilya? Marami po kaming ganun. Kasi hindi nila maintindihan ano yung nangyayari sa isang tao. So, the moment na try nila, sila na naman po yung naapektuhan din. Okay. So, paano po maiiwasan yung gano'n na imbes na mapigilan sana natin na yung isa lang at ma-rehabilitation, nadadamay pa yung iba? Anong pwedeng gawin? Kailangan talaga magkaroon ng intervention and psychoeducation or education for the whole family. Kasi alam naman natin na addiction is a family disease. May participation sila kung bakit nagiging addict yung isang kapamilya nila. Yun din yung mahirap kasi yung mga kabataan ngayon, alam natin kanya-kanya halos ng cellphone. Actually, kahit yung mga bata minsan pag busy din yung mga magulang, hindi nababantayan. Kaya ayan, siguro marami pang kailangang gawin. Ayan, maging doon sa mga sa mga polisiya may mga binabanggit dahil yung mga actually, ako minsan nakakatanggap ako nun sa text yung mga link o sasabihin na ito, iwa 100 times. Hindi ko naman naiintindihan, so hindi ko na lang pinapansin. Yun din yung siguro kailangang iwasan. Kasi parang kung dati mga scam lang kapag pinadala ka ng link, ganyan. Ngayon iniengganyo ka talaga na magsugal, na subukan yung sugal. Opo, masyado pong accessible masyado pong visual yung pag-i-invite nila, and the same time meron din pong perks na pwedeng makuha. Kasi po yung iba nagbibigay ng mga free credits kahit talon-talo ka na, so nagkakaroon ka ngayon ng hope. At the same time pinopromote din nila yung pag natalo ka
meron namang mga online lending. So parang naka-program na sa kanila na kahit ano mang mangyari, pwede ka pa rin tumuloy sa pagsusugal. Oo, totoo ho yan. Yun yung nagiging problema, ano, na parang mula doon sa pagsusugal, naaapektuhan kaya yung finances na ang sinasabi nga, yung dapat pang grocery mo sana, naku, napupunta sa sugal. Sad to say, ma'am, no, puro nanay po ang tumatawag lately sa amin. Ayun. So, ayan, Sir Regan, saan kayo pwedeng makontak, lalo na dun sa, ayan, binabanggit yung mga nanay para dun sa mga kaanak nila na maaaring nalululong sa sugal, lalo na dito sa online gambling? Meron po tayong hotline na 0917-509-4080. Pwede po kayong tumawag at alamin kung ano po ba yung mga epekto ng sugal at paano namin kayo matutulungan. Nako, Sir Regan, may nagtatanong dito, may bayad daw ho ba na magpa-konsulta doon sa grupo ninyo, magpatulong? Ang support group po namin ay walang bayad. Usually po, nagbibigay lang po kami ng referral kung magtutuloy sila sa counseling or rehabilitation. Ayun. Maraming salamat sa mga paliwanag, sir, at maraming salamat sa inyong oras. Maraming salamat po, Ma'am Let. Ay, maraming salamat si Ginoong Regan Praferosa, recovery coach ng Recovering Gamblers Philippines.